Welcome back sa ating YouTube channel, ang channel na para sa inyo na makapag-share tayo ng ating kaalaman sa naging karanasan natin sa pagre-repair at pagdi-DIY. Share ko lang sa inyo ang tanggap ko na si RTTV, dala ni Tomer pagawa sa atin. Ang kanyang brand LG na 21 inches siya, flat yung kanyang tube. Bago natin buksan, pakita ko lang sa inyo ang naging problema nito para sa paggawa natin. Nilagyan ko na siya ng cable, nakasaksak na rin siya dito sa outlet natin, on lang natin to. Pagkatapos on natin yung kanyang main power. Ayan, mayroon siyang indicator. Antayin natin mag-on. Ayun, nag-on na siya. Tingnan natin yung kinalabasan. Ayan, oh, may sound naman siya, oh. Kaya lang, wala tayong makita na picture. Ayan, oh. Walang tao. Pero yung sound, naririnig natin. Oh, ayan, may ano na, picture. Kaya lang, madilim. Ayan, oh, may lumabas naman. Ayan, unti-unting lumiwanag, pero madilim pa rin. Try natin mag-pindot ng volume. Ayan, yung kanyang volume, oh. Hinaan ko. Ng sasakyan. Yan, okay naman, operational yung kanyang volume. Kaya lang yung kanyang picture, ayan no, parang halos din natin makita yung tao. Ayan lang talaga makita natin. So, yan yung gagawin natin. Patayin ko lang para buksan na natin to. Yan na, nabuksan na natin yung unit. Ayan yung tumambad sa atin, napakarumi niya. So, bago natin ito umpisahan, linisan lang natin. May panglinis naman tayo. Ito, gamitan natin ito. Pag hindi natin nalinis ng maayos, pwede naman natin na ipinising ng paintbrush. Ito lang muna idadaan natin para mabuwas-buwasan. Nalinis na natin yung kanyang driving board. Ayan na yung kinalabasan. Ayan o. At saka ganun din yung picture tube. Nilinis na rin natin. Pinunasan natin yan para maging comfortable tayo sa pag-trouble. Pagkatapos ko siyang malinisan, may napansin lang ako. Pakita ko lang sa inyo. May gas-gas yung kanyang picture tube. Ayan o. May gas-gas. Ganun din yung kanyang anoid cap. May gas-gas din siya. Ang ibig sabihin, pagkalibawa na nagkaganito siya, may singaw yung kanyang picture tube. Kasi yan ang bakas ng kanyang singaw, oh, yung kanyang mga gas-gas na yan. Sa kanyang driving board naman, may napansin ako na sirang pisa, kaya inalis ko. Pakita ko lang sa inyo. Yan, yung kanyang dalawang diode na ordinary. Putol na kasi siya dahil sa kalawang. Ayan, oh. At saka itong isa naman, nahati na siya. Ayan, oh. Kaya inalis ko na lang. Ganon din yung kanyang kapasitor. Lumubo na kasi yung likuran. Consider na natin na sira siya. Ang value nga pala nito nasa 2,300 UF. Yung kanyang volts naman nasa 16 volt. Napalitan ko na yung putol na diode. Ito na yung nilagay natin. Bago naman yan. 4148 yung nireplace ko. Bali dalawa sila. Ito yung isa. Ayan o. Pinalitan ko na din to. Ganon din yung pinalit ko. 4148 na bago din. At saka yung kanyang kapasitor naman na lumubo. Pinalitan ko na din yun. Ito naman yung nilagay natin. Ayan. Same value lang siya. 16 volt din na 2,300 UF. Ipakita ko lang sa inyo yung mga parts na pinalitan natin ng bago, yung 4148 natin. Ito naman yung isang 4148 at saka isa din dito. Ayan o. Bali yung dalawang 4148 na diode na yan, may kinalaman yan sa EBL section. Bali sakop siya doon. At saka yung isang kapasitor naman na pinalitan din natin, ito yon, yung kanyang supply na 8 volts papunta sa kanyang regulator na 5 volts. At saka may dinagdag din ako na pinalitan, puro kapasitor din, itong kanyang 16047 dito sa kanyang secondary supply. Ayan o, pinalitan na din natin yan kasi yung paa niyan putol na din. At saka may dalawa pa akong dinagdag, yung dito naman sa kanyang 180 volt na supply, itong kapasitor na 250 volts 10 UF. At saka yung isa naman dito sa vertical, pinalitan ko din ng bago. Ang value naman nito nasa 35 volt 100 UF. Yan yung mga napalitan natin. Bukod doon sa naunang napalitan natin, nagpalit pa ako. Dahil nga may mga parts pa talaga na kailangan palitan. So, yun yung nadagdag natin. Ang ginawa natin sa gas-gas, ginamitan natin ng papel diliha. Ayan, kiniskis natin ng papel diliha yan. Pagkatapos pinunasan natin. Ganon din yung kanyang anoid cap. Dinaanan ko din siya ng papel diliha. Yan. Yan yung kinalabasan sa liha. So, ang gawin natin, balik na natin to para matesting natin kung ano pa yung iba na problema. Ganon lang ang paglagay. Yan o. So may lock naman siya.
lock lang natin sa loob. Pagkatapos ikot-ikotin lang natin ganyan. Ayan, para mag-fit naman. Testing na natin yung ginawa natin. Nakasaksak na nga pala to. So ang gawin na lang natin, power on na lang natin yung kanyang main switch. Ayan, naka-on na yan. Tsaka may cable na rin siya sa likuran para tuloy-tuloy na tayo. Yan ang naging resulta sa ginawa natin. Lipat lang tayo ng channel. Yan. Silipin natin yung kanyang likuran kung may singaw pa rin. Yan na yung anoid cap natin. Wala namang singaw. Okay naman yung ginawa natin na hindi na tayo nagpalit ng rubber. So ang ginawa lang natin, yun, dinaanan natin ng liha. Pinantay natin yung kanyang gas-gas. Ang naging resulta naman, ayan, no, okay na siya, hindi sumisingaw. Balik natin, tingnan natin ulit yung picture. Ayan, no, continuous naman yung kanyang andar. Ayan, okay naman. Patay ulit ng channel. Ayan. Ayan, okay na. Nagawa din natin ang unit. Bali, yun lang naman ang naging problema niya. Buti nga nakita naman kaagad ng ating mata ang naging problema. So tumino naman yung unit na to. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat nga pala sa oras nyo. Sana makatulong sa inyo. God bless sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Bye bye.